Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Desperado na po ang mga kalaban ni VP Sara dahil gumamit na po sila ng troll sa social media para lang sumama ang imahe ng pangalawang Pangulo sa taong bayan. Ang balita at ang babala mismo ng Office of the Vice President, basahin ko. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan. Pakilike sa video mga ka-PL. Maraming salamat. Makikisuyo lang. O eto na. Mula ito mismo ha. Sa Office of the Vice President of the Philippines. Hindi ko po ito pinulot sa kung saan-saan. Kasi baka mamaya may magsabi na naman dyan, PL, fake news ka! Saan mo na naman napulot yung fake news mo na yan? Ay, ipakita ko para mas maliwanag. Babala, ipinapaalam ng Office of the Vice President sa publiko na ang social media promo na ito ay panloloko o scam. May kumakalat po ngayon sa social media mga kapil na di umano mamimigay ng 40,000 pesos ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ito po ay hindi totoo, panloloko po ito o scam o di kaya paninira ito laban sa pangalawang Pangulo. Ito po ang una kong nakikita mga ka-PL, paninira sa pangalawang Pangulo. Kasi desperado na po ang kalaban ng pangalawang Pangulo na sirain siya kasi hindi ho nila kayang sirain ang pangalawang Pangulo. Ituloy ko po yung basa. Hindi ito programa ni Vice President Sara Duterte o ng OVP. Maliwanag. Kung kayo ay may impormasyon hinggil dito, ipagbigay alam agad sa mga pulis. Ayan. Maraming salamat. O eto po, ipakita ko sa inyo ang picture. Ayan mga ka-PL, sipatin ko rin po sa cellphone ko. O nakalagay po sa itaas, mula po sa Office of the Vice President, fake news po ang promo na ito. O panloloko o scam. Hindi lang scam, hindi lang panloloko ang nakikita ko dito. Paninira ho talaga. Ang pangalan po ng trolls, Hangad ni Sara. Ginamit pa talaga ang pangalang Sara. Sa bagay, walang apelido. Pero, tuloy ko po yung basa para klarado na paninira ito kay VP Sara. Aliliit po ng letra. Ang nakalagay dito, tulong mula sa ating VP Inday Sara. Kita nyo na? Ang pangalan ng trolls, Hangad ni Sara. Nahiya ka pa? Dapat nilagay mo na rin ng Duterte. Ilalagay mo rin naman pala sa caption mo yung VP Inday Sara. Ulitin ko lang ha. Tulong mula sa ating VP Inday Sara. Negosyo para sa mga para sa lahat. Para makasali at manalo, comment mo lang ang iyong pangalan plus edad. Pasensya na po kung hindi nyo nababasa at napakaliit. Ako na po magbabasa dito. Ayan. Manalo ng 40K. O, kita nyo na? 40K. At pangkabuhayan mula kay Inday Sara. O, kita nyo na? Sumali at manalo. O, ang gagawin lang daw po mga ka-PL, comment, name plus age para makasali. Aba, napakadali. Halimbawa, June Ramos, 45 ang edad. Yun. Uulitin ko, scam ito, panluloko ito, maliban sa dalawang yan, paninira po ito sa pangalawang Pangulo kasi desperado na ho sila. Hindi nila kaya ang VP Sara. Napakaraming ipinupukol po sa kanyang paninira pero walay. Nananatiling nakatayo at maganda ang imahe ng pangalawang Pangulo sa ating mga kababayan. Ngayon kasi, may nakapagsabi lang sa akin. Sa susunod daw na may lalabas na survey, makakabawi. Di umano itong si
BP Inday Sara. Ulitin ko po ha. Wala po itong katotohanan. Panloloko, scam at higit sa lahat, paninira po ito sa kanya. Okay? Maliwanag? O isang tabi na po natin ito. Dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin mga ka-PL. Akala ko kasi, ako lang ang nakapansin ito. About kay Tambakol na naman. ka-PL. Pati rin pala si Kuya Jay o Jason Saba. Napansin niya po ito. Shout out nga pala sa kapitbahay ko na si Tito J. Sonsa na taga Bansalan. Basahin ko lang po ito, kuyang. Itong post mo sa Facebook. Napansin niya rin yung napansin ko. Iwan ko po sa inyo kung napansin nyo yung mga galawan ngayon ni Tambakol. Napapaisip ako kung minsan ano kaya ang mga ambisyon o frustration sa buhay ni Congressman o ni late Congressman Ferdinand Martin Romualdez. Ang gandang case study and analysis ito para sa mga psychology students o mga nagpapakadalubhasa sa pag-aaral ng behavioral science. Unang napansin po ni Tito J, at ganoon na rin ako, mga ka-PL, gusto ba niya talagang maging mambabatas? Pangalawa, gusto ba niyang maging mayor o gobernador? Nais ba niyang maging barangay chairman? Apat, gusto ba niyang maging welfare aid ng sa DSWD? Lima, nais ba niyang maging SRP o Price Monitoring Inspector ng DTI? Anim, ganyan. Gusto ba niyang maging Market Inspector ng National Meat Inspection Service o NMIS, Bureau of Agriculture Extension o BAEX? Pito, nais ba niyang maging Custom Police? Gusto ba niyang maging palengke reporter sa huling hirit? Nais ba niyang maging assistant clerk sa Malasakit Center? 10. Gusto ba niyang maging taga-ayos ng papel sa punerarya? O dyan, bagay. Asa na yun? Pang-11, nais ba niyang maging travel and tour guide sa iba't ibang dako ng bansa at mundo? Laging kasama ng Pangulo kasi. Kung nasaan si Pangulo, naroon din siya. Pang-12, idol ba niya si Mar Rojas o si Erwin Tulfo? Ilabas na po natin dito si Erwin Tulfo. Si Mar Rojas na lang. Sa picture na kumakalat, asul si Mar Rojas noon, naka-asul din siya ngayon. Pahawak-hawak siya ng bigas. Ganon din ang ginawa noon ni Mar Rojas. Ang may kaunting kaibahan lang, hindi siya nagpasa ng sibuyas. Abangan natin, baka mag-traffic na rin yan sa kalaunan, mga ka-PL. Ito pa ang sabi ni Kuya Jay, tumpak talaga Naguguluhan kasi ako sa dami at gulo ng galawan ni Speaker. Namamali lang talaga iyong mga PR at image handler ni Mr. Romualdez, kaya nagiging impertinente o walang kakwenta-kwenta ang dating niya sa publiko. Walang kakwenta-kwenta talaga. Kasi ang galawan niya, makaluma na. Dilaw na dilaw ang estilo ni Tambakol, mga ka-PL. Pamumulitika paghahanda sa susunod na halalan. Pero hanggang 12 lang yung katanungan ni Kuya Jay. Dadagdagan ko para maging 13. Ang pang-13, gusto ba niya talagang maging presidente? Ang tanong, kakayanin niya si VP Sara sa 2028? Bagamat sinabi na, paunang nang sinabi ni VP Sara na hindi siya tatakbo. Wala siyang ambisyon maging presidente. Noong 2022
22 pa lang wala siyang ambisyon na maging vice, pero naging vice siya. Kasi nilapitan siya ni Senator Amy kasama ni PBBM. Ito ang nangyari. Ganun din, inulit niya lang yung sinabi niya nung nakaraan. Wala siyang ambisyon na maging presidente. Pero kung hihikayatin siya ng ating mga kababayan, ipagtulakan o ipagsigawan na let Sara lead. Hindi na Lenny yun okay, run Sara run. Ayan, para mas maganda kasi kay Inang Lenlen yung unang ginamit ko Run Sara run na lang. Sigurado tatakbo si Inday Sara, mga kapil. Magkakalaban sila ni Tambakol. Ang tanong kung kakayanin ni Tambakol si VP Sara sa patas na halalan. Bakit patas na halalan, PL? Wala lang. Kayo, ano po naiisip ninyo, mga ka-PL? Pag-comment. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.